O Reyna ng Langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan. Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong maligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo ng Pentecostes. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay sa Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid ko kay Kristo,
tayong lahat inanyahan ng ating Panginoon para sa pagbabagong buhay. At ang pagbabagong buhay na ito ay dulot sa atin ng Espiritu Santo. Sana magiging maayos ang ating community, sana maging maayos ang ating pamilya, sana maging maayos ang ating pamumuhay. Kadalasan po, dapat tayong lahat ay magiging agent ng pagbabago ng buhay para sa lahat. Ngunit kung minsan o kadalasan po, tayo ay naging dahilan ng kasalanan, ng kapagkawatak-watak, tayo naging dahilan ng kasiraan ng ating community. Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kahurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na
Manalangin tayo. Ipagdasal din po natin ang ating kapatid na si Virginia Intimano na sumakabilang buhay na. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Inilalarawan ni San Lucas ang pagbaba ng Espiritu Santo na waring mga dilang apoy na nanatili sa mga apostol. Ito rin ang tanda ng pagsilang ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy agunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga tiga-Parsya, mga tiga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga tiga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hiningay. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nanilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit,
ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Inaanyayahan tayo ni San Pablo na sundin ang pangunguna ng Espiritu at hindi ng laman. Kung magiging tapat tayo sa mga gawain ng Espiritu, makakamtan natin ang ganap na kapayapaan sa ating puso. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubay ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Halina Espiritu sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin naming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan din ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus,
Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa ulitin po, magandang gabi sa inyong lahat. Puspos ng Espiritu Santo, lagi nga natin sinasabi, no? Pag halimbawa pa siya dumalungkot yung tao, walang kabuhay-buhay, sabi natin kumisan, para ka namang walang espiritu, no? Kung sa doon pa sa Brazil po, tawag na yung nauting animo, no? Parang wala kang espiritu. So pag mayroon kang espiritu, yung sinasabi nga natin, dapat medyo galaw-galaw naman ang konti, yung sabi nga natin, no? Huwag papatay-patay, no? Huwag masyadong malungkot, kasi ang kalungkutan is the absence actually of the Spirit. It is the absence of God in our life. Yung hopeless na mga tao, no? Hopelessly devoted to you. Mayroon bang ganun, no? So hopelessness ng tao ay taong walang Diyos na hindi naniniwala na may Diyos ang mundo. So ang Espiritu Santo ang laging nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng sigla, nagbibigay sa atin ng yung tinatawag nating kapangyarihan para pasiglahin din po natin ang ating kapwa. No? Kasi kadalasang yung pagiging patay-patay natin, yung bang we contaminate others. No? We contaminate others ng patay-patay din sila. Yung bang sinabi, malungkot ako, dapat malungkot din kayo. No? Gutom ako, dapat gutom din kayo. No? Mamamatay na ako, dapat mamamatay din kayo. Bang sabi nga natin, damay-damay na, hindi po yan ang Espiritu. Ang Espiritu po ay sinasabi natin nagbibigay buhay. Kaya nga, ang lagi natin kinakanta, no? Renew, no? Renewal, yung sa paglimbawa, nagdadasal tayo, come Holy Spirit, no? Come Holy Spirit, let your fire fall. Diba? No? So, pinapauman natin yung apoy ng Espiritu. Ang apoy na yun, tinatawag din yung lakas ng Diyos. No? Yung hanging malakas o hanging anong tawag itong hanging maaliwalas ba tawag doon? No? Na sabi natin, that's the presence of the Holy Spirit. That's the presence of God sa buhay natin. Yan ang lakas ng Diyos. No? So pag kumakanta tayo that we're invoking the Holy Spirit, talagang kailangan galing talaga sa puso. No? Yung bang talagang sinasabi, come Holy Spirit, let the fire fall. Come Holy Spirit, let the fire fall. Holy Spirit, come with your fire. No? So, talagang tago sa puso, taos-pusong pagdadasal, taos-pusong talagang ini-invite natin, ini-invoke natin ang Espiritu Santo sa buhay natin. Ngayon mga kapatid kay Kristo, ang fiesta ng Pentecost o Solenidad, no? Kapista ng Pentecost, alam naman natin, Penta, no? Na ibig sabihin ng Penta, no? Merong octagon. Octagon is 8 sides, di ba? Ang Pentagon naman, Pentagon is 5, no? 5 sides. Ang Pentecostes ay sineselebrate noon, no? Sineselebrate siya 50, no? So 50 days after ng Passover, after ng Pasko. Ibig sabihin po, 50 days sineselebrate natin. 50 days after ng resurrection ng ating Panginoon, sineselebrate po natin ang Pentecostes, the descent of the Holy Spirit. No? So, ang Espiritu Santo ay nasa sa atin. At apat, no? Alalahanin natin na ano bang nagagawa ng Espiritu Santo sa buhay natin. So, unang-una po, the Holy Spirit gives life. Dito sa ating Ebanghelyo, nakita po natin na si Jesus
kung anong ginawa ng ating Panginoon, no? Sinabi ng Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. No? Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Nung sinabing hiningahan niya at tanggapin ang Espiritu Santo, ibig sabihin po, binigyan sila ng buhay. Binigyan sila ng buhay ng ating Panginoon. So, binigyan sila ng buhay ng ating Panginoon. So, medyo takot na sila noon dahil namatay ang ating Panginoon. Takot na sila noon dahil sa krus nga, from the cross, inilibing nila ang ating Panginoon. So, takot sila at nawala na sila ng pag-asa dahil si Jesus lang ang pag-asa nila sa buhay at that time. No? Kaya hiningahan sila ng ating Panginoon. Binigyan sila ng buhay. Iyan po ang Espiritu sa buhay natin. Nagbibigay ito ng buhay sa atin. Nagbibigay sa atin ng lakas. Nagbibigay sa atin ng sobrang lakas para gawin natin kung anong dapat natin gawin. Na huwag tayong masyadong matakot. Kung tama yung ginagawa natin, huwag tayong matakot na magsalita, huwag tayong matakot na gawin ito. Nagbibigay ng buhay sa atin. At ang Espiritu din ay nagre-renew, no, sa atin. Dahil ang buhay natin dito sa mundo, kadalasan po nag-i-expire din yan. No? So hindi pwedeng ma-expire. Ang buhay natin, yung ginagawa natin, yung kabutihang ginagawa natin, hindi pwedeng mag-expire. So kailangan lagi siya naka-renew. No? Made new. Bago lagi siya. No? So, yan po. Ang Espiritu Santo po ay nagre-renew din po ng buhay natin. So, the Holy Spirit gives life and it also renews. It's not only renewal, but ito ay nagtatransform ng buhay natin. Anong transform ng buhay natin? Binabago niya ang buhay natin. No? The Holy Spirit transforms our life. Lahat naman tayo, di ba, mayroon tayong mga, sabihin natin, mga pagkakamali, mayroon tayong mga kahinaan natin, mayroon mga bagay na sabihin natin, hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos o sa mata ng tao. So, there must be a transformation in our life. No? So, yung transformation yan, it is the Holy Spirit who transforms us. Siya ang nagbabago ng buhay natin. From bad to good. From good to bad, hindi pwede. No? Hindi na yung Holy Spirit. No? From bad to good, hindi na maayos yan. The Holy Spirit transforms us from bad to good. O from good to become better persons. Pataas po, hindi po pababa. No? So, the Holy Spirit transforms. So, una, the Holy Spirit gives life. Pangalawa, the Holy Spirit renews our life. Pangatlo po, it transforms our life. Ang pang-apat, ano po ang pang-apat? No? It constructs community. No? Pag we are renewed with the Holy Spirit, we are given life by the Holy Spirit. We are transformed, binago tayo ng Espiritu Santo. Pag-iisa po yung motibo nating lahat, magkakaroon tayo ng isang community. Di ba yung mga sinasabi nila, birds of the same feather flocks together? Yan yun, yung motibo. Kung ang motibo natin ay pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, ang motibo natin ay gawin ang kagustuhan ng Diyos, magkakaroon tayo ng isang community. Kaya ngayong isang tao, kahit saan man siya pumunta, kung maganda ang kanyang puso, kahit saan man siya pumunta, magkakaroon talaga siya ng mga kaibigan. Magkakaroon talaga siya ng sinasabi natin, ang dali naman niyang makisabay sa mga tao, no? Ang dali naman niyang makipagkaibigan. Why? Because that person wants also to do good things like the other persons are doing. Pag-iisa yung motibo natin, pag-iisa yung objective natin, we form community. Kaya nga yung first reading, saka yung second reading, yung first communities, yung first Christian communities, no? Na paano silang nabuo, na binigay na yung Espiritu Santo, nabigyan na sila ng lakas, na dapat maging saksi sila ng pagmamahal ng Diyos, nagkaisa po silang lahat. And they live together, yung sinasabi, no, na walang inaangkin na kanya lang. Ngunit lahat na mayroon dyan ay sa kanilang lahat. They form one community because they are formed by the Spirit. Because that Spirit
gives, constructs community. Pag mayroon pong construction ng isang community, siyempre mga tao yan, no? May mga nagkakasala, may alitan, no? May hindi pagkakaunawaan, no? Mga tao yan. Kuminsan nakakalimot din, nagkakasala. Kaya ang sabi dito ng ating Panginoon, no? Patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So that is actually the essence of a community. No? Yan ang misyon ng mga apostoles na binigay ng ating Panginoon. Ang ano? Para po maalis ang kasalanan sa mundo. Napakarami na pong kasalanan natin. Lagi ko po itong binabalik-balikan. Lagi ko po itong sinasabi. Yung sufferings natin ngayon, yung mundo na ngayon na halos sobrang pagkawatak-watak, no? Na-feel po natin na kailangan magtulungan tayo. Sa pagtutulungan po natin, dapat magkaroon tayo ng pagkakaunawaan. At sa ating pagkakaunawaan po, dapat magkaroon tayo ng pagpapatawaran. Nga sabi, mga tao lamang tayo, nagkakasala tayo, dapat mayroon tayo laging pagpapatawaran. Sa ating pagpapatawaran po, babalik na naman tayo sa ating pagkakaunawaan, babalik na naman tayo sa ating pagmamahalan. No? So napakalaking misyon po ito sa atin na magpatawad ng ating kapwa. Sa isang community po, dyan, we are constructing a community, nagkakaintindihan tayo, ngunit kuminsan mayroon din tayong hindi pagkakaintindihan, nagkakasala tayo, kaya dapat mayroong pagpapatawaran. At lagi po nating isipin na to construct a community with the Holy Spirit in us, lagi po nating isipin to, no? Na we are there. Iba-iba yung mga talento natin. Iba-iba yung mga ibinigay sa atin, no? na talento. Pero isa lang ang pinagmumulan. Lahat ay galing sa Espiritu. So, kung ano mang talento mayroon kayo, hindi ibig sabihin na binibigyan ka ng karapatan o binibigyan ka ng kapangyarihan para laitin mo ang ibang tao. Kung binigyan ka nga ng talento, kung binigyan ka ng grasya na yan ng Diyos, hindi po yun para sa iyo lamang. Yun ay para ipamahagi mo sa iyong kapwa. Kaya nga sinasabi, if you have the talent, serbisyo po, yang sinasabi, serbisyo publiko. No? Dahil hindi po siya para sa iyo lamang. Kung binigyan ka ng ganyang talento, you have the responsibility na i-share mo yan sa iyong kapwa. Kung binigyan ka ng ganyang talento, ibig sabihin po, mayroon kang responsibility na paglingkuran ang iyong kapwa. No? Kaya, we build community. The Holy Spirit or the Spirit constructs community. Dahil magtutulong-tulungan po tayo. Kung manong mayroon ako, ibibigay ko sa iyo. Kung manong mayroon ka, ibahagi mo rin sa akin. Kaya yan din po ang objective, di ba, ng community pantry. Yan din po ang objective ng community pantry. At yan dapat ang sinasaisip natin. No? Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan. At yan ang community, ang tunay na community. No? Nagtutulungan. Hindi yung community na, dahil ikaw yung nasa taas, no? Dapat lahat ay nakatingalang lagi sa'yo, o dapat ay lahat ay paglilingkuran ka. Hindi. Kung binigyan ka ng responsibility na yan, dahil ibig sabihin, dapat mong paglingkuran ang iyong kapwa. Yan po ang pang-apat, no? Mayroon pa palang pang-lima. The Holy Spirit also ay nagbibigay, gumagawa, paano ko ba ito itatagalog? No? Give birth. Isinisilang, no? Give birth to a new man. No? So, bali, kung ikaw ay old person ka na, i-erase, buburahin po yung lumang pagkatao mo to give birth to a new man. So with the Holy Spirit in you, bagong tao po kayo.
bago kayong isinilang. Yan din po yung sakramento ng the sacrament of penance, di po ba? Pag sakramento ng penance po, wag na po ninyong ulit-ulitin, no? Na ikumpisal yung nakumpisal nyo na. Dahil po sa ating Panginoon, pag nakumpisal mo na yon at nabigyan ka na ng absolution, napatawad ka na. So huwag mo na pong ulit-ulitin na ikumpisal yun dahil binura na po yun. No? Sa iyong pangumpisal, that sin was being destroyed already. No? So wala na yun sa'yo. Why? Because you are now a new creation. No? Bagong nilikha na po kayo because of that. No? At gayon din po, mga kapatid ko kay Christ, with His Holy Spirit, nagiging bagong tao tayo, kaya isinilang na yung tinatawag natin ang ating simbahan. Kaya happy birthday sa ating simbahan. No? Why happy birthday sa ating simbahan? Because with the Pentecostes, with the Holy Spirit was born the church. Yung community, yung simbahan na mayroon tayo ngayon. Yan po ay isinilang dahil sa Espiritu Santo. At mananatili po itong buhay dahil ang Espiritu Santo po hindi mawawala sa atin. Kaya nga sabi nga natin, ilang centuries na yung simbahan natin. Ang daming nanlalait, ang daming sumisira, ang daming nagsasabi na hindi totoo. No? Pero hanggang ngayon, malakas pa rin po ang ating simbahan. Bakit? Huwag po nating ipagyabang yun. No? Ang dapat natin pasalamatan natin ang Diyos dahil at wala po tayong karapatang manlait ng ibang relihiyon. Ano po? No? Hindi tayo binigyan ng talento na, hindi tayo binigyan ng simbahan na ito para manlait ng ating kapwa. O di magpasalamat tayo na hanggang ngayon, malakas pa rin tayo because of the presence of the Holy Spirit. Because of the presence of the Holy Spirit, andyan po ang ating Santo Papa, infallibility of the Pope, na hindi siya pwede magkamali, no? Dahil because of the Holy Spirit na laging gumagabay sa Kanya. So ang Espiritu Santo po ay laging gumagabay sa ating simbahan, laging gumagabay sa ating tanan, sa ating lahat. Kaya patuloy lang po tayo sa ating pananampalataya. Patuloy lang po tayo sa pagsunod natin, sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. At patuloy lang po tayo na magbigay ng buhay din po sa ating kapwa. No? Nabigyan tayo ng buhay, ibahagi din po natin ang buhay na ito sa ating kapwa. Ano po? So 5 bagay yan. Dapat nating alalahanin lagi with the Holy Spirit in us. The Holy Spirit gives life, nagbibigay buhay. The Holy Spirit renews us. The Holy Spirit transforms us. The Holy Spirit, ano pang gawa ng Holy Spirit? Constructs community. Kaya nga, happy birthday para sa ating simbahan. And the Holy Spirit gives birth to a new man. Isinisila ang bagong tao because of the Holy Spirit. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ko sa Diyos, sa mga Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libin, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa
sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relyoso at relyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ng tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasapat ng mahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain ni kalugnan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilika ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na po sa Virginia, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen.
tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw at patawarin mo aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo
Amen. Manatili po munang nakaupo ang lahat. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even there is sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify in your word. Show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this life. Heal all wounds and take all worries I hide. Even there is sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Let me speak your truth, let me be the bearer of your Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Pinapapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Virginia, pagkukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw, at umasa tayo magkikita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay buhay, ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Amen. Mga anghel, mga banal na nasa kalangitan, halik kayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkamiti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo si Virginia na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo kapatid ang pumanaw, pasapiling ka nawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkikitang muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may mauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Taong biyaya, pag-ibig misyong kaloob sa aming puso. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan.
Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.